Ayun, alam nyo ba ang nangyari kanina? Kikwento ko sa inyo. Masarap dito sa Budva. Nag-i-enjoy ako rito kasi walang limit ang pagpapalipad ng drone. As in, fly as you can. Yun lang, medyo sa katangahan ko kanina, medyo nag-enjoy ako kanina eh. Sa sobrang ka-enjoyan ko, ayun, tignan yung nangyari oh. Tinamaan ako ng propeller kanina sa pagsambot ko ng drone, yung habang nagpapalanding. Yan, sa sobrang excitement, kailangan din ng ingat-ingat. Pag kahit nag-enjoy kayo masyado at minsan ay nakakalimot tayo pagka nasusobrahan ng happiness, no? Yung overjoy, ay nakakalimutan nating mag-ingat, nakakalimutan nating ingatan ng mga sarili natin. So sa lahat ng mga namamasyal, mga nagta-travel, ingat-ingat din talaga. Minsan iwanan din talaga yung katangahan sa bahay, no? Ayan, tingnan nyo nangyari oh. So doon kami nanggaling sa kabila ng bundok na yon kanina at nagpalipad ako ng drone doon. Kape muna, kape. May comment ako sa kape dito sa Budva, dito sa Montenegro. Particularly dito sa Montenegro. Walang tapang ang kanilang kape dito. Ay, bakit ganon? Walang tapang. Walang tapang eh. Wala. Nako. Eh, triple shot, ano na to? Espresso? Eh, wala pa rin. Eh, sauce. Well, anyway, eh, ang i-recommend ko sa inyong puntahan, okay, yun, dahil yun lang din naman, ang pinaka main attraction dito ay yung kanilang Old Town. Maliit lang yun, napakaliit lang nun. Sapat ang kalahating araw doon. Okay, kung kayo ay nagmamadali, i-recommend ako na isang araw, one full day. Kung yung Old Town lang yung pakay nyo, half day. Pwede ang day tour dito sa Budva. Pero I will recommend na 2 days kasi ang sarap mag-relax dito. Kasi marami silang mga beaches na pwede nyong paglakaran. Mayroon kaming pinaglakadan na along the cliff, may walk path, maganda, napakaganda. Yung scenery, maraming mga bundok na kung gusto niyo i-hike. Itong Budva ay napapalibutan ng mga bundok. Ayun, may mga bahay doon sa paligid. At mag-relax. Yun, uminom ng kape, kumain sa gilid ng dagat. Ang pinakamaganda dito ay talagang mag-relax lang. Kasi napaka-laid back talaga yung country na to. Kung kayo naman ay mag-i-stay dito ng 1 night or 2 nights, ay hindi nyo rin kailangan mong problema ng titirahan. Okay, it doesn't matter kung saan kayo mag-i-stay dahil napakaliit lang naman itong buong city na to. Kayang-kaya yung lakarin ng isang araw itong buong city. Well, except yung mga matataas, okay, yung mga nasa bundok, yung mga kagaya nun, ganun. Otherwise, recommended, most recommended ay dun sa Old Town para naka-relax ka, hindi ka na kailangan lumayo. Or dito sa mga paligid lang ng Old Town, 1.5 kilometer away from the Old Town ay okay lang. Stay anywhere you want dito sa Budva. Well, actually, doon kami nag-stay sa pinaka center ng Old Town. At yun ang pinakamurang nakita namin. 150 euro for 3 nights. Grabe, naglakad kami ng 2 kilometers para magharap ng mga kainan. At dito kami sa unbeaten path where the locals eat. Ayun. Gaya ng lagi kong sinasabi sa aking mga vlog na always support locals. At nakakatulong yun sa kanilang ekonomiya.
Kahit saan kami pupunta, ganun talaga yung ginagawa namin. Hindi kami kumakain doon sa malalaking restaurant na alam namin ng mga foreign, ng mga may-ari. Mostly ang kinakainan namin yung mga lokal at wala doon sa mga touristic area. So hinanap namin talaga itong lugar na to. 2 kilometers naghanap kami from Old Town. Nilakad namin to. Buti na lang hindi siya sarado kasi Easter ngayon, Easter holiday. Ang tawag dito ay Cucina. Ganyan. Nakikita nyo ba? Wala mo nakikita. Mas mura ng times 3 dito. Ito kasi yung off-beaten path. Medyo 2 kilometers away sa center doon sa may Old Town. Parang bangon. Wow, bango. Sarap. Sarap ng bread nila. Grabe to, jackpot itong napuntahan namin. Parang ito palang ano na ako, solve na ako. Sulit na agad yung pagod namin pag lalakad. Kain muna kami. Yun. Ito lang yung order muna namin kasi hindi namin maubos eh. Marami kasi yung portion. Sarap, daming blueberry. At yun nga, tapos na kaming kumain. At alam nyo ba, may baon. Nagbaon kami nito tinapay na to. Sarap talaga nito. Cheesecake, cheese bread siya eh. Punong-puno siya ng cheese. Ang sarap ng lasa niya. Ayun sa aming napag-alaman na dito pala sa Montenegro, especially dito sa Budva, ay napakababa ng crime. Almost zero crime dito. Mga peaceful ang mga tao dito. So kung ikaw ay hindi peaceful na tao, Bawal ka dito. Bawal ka dito. Ngayon, kung ikaw naman ay peace loving person, i-recommend ko magpunta kayo dito. Ano yun? Saan? Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, masarap talagang maglakad dito sa Budva. Napakahaba nung kanilang beach promenade. Ito, yan. Yan ganyan. Simula dun sa kabilang bundok na yon, pag ganun siya, and then pag hanggang basta itong buong gilid ng kanilang beachfront, may lakad na ganito. Pero dun sa may paliguan, syempre dun sa may gilid ng konti. Pero itong may mga cliff na ganito, ginawa nila ng ganito, ng pathway. Napakasarap maglakad. Yung buong maghapon nyo, mauubos niyo sa paglalakad lang dito. Napakagandang mag-exercise dito, magandang mag-jogging, magandang mag-bike. Allow dito yung bike, jogging, lakad dito, masarap. Marami mga restaurant na makakainan. Ayan, tingnan nyo. Ganyan. May mga restaurant yan sa, di ba? Hindi ko makita dito pero doon kita sa Partiron. So may mga restaurant, yung mga nasa taas na yan, mga bahay, hotel, tsaka mga restaurant yung nakikita sa background na yan. May papasok doon, may kuwebang papasok sa bundok. Hindi namin alam kung saan yan papunta. Titignan namin, papasukin namin siya ngayon. Ang ganda nitong tunnel na ito. Saan kaya ito papunta? Papunta to sa kabilang city siguro. So ito na yung paglabas ng tunnel. Ito yung kabilang side ng bundok. Doon kami naglalagay sa gilid na yun kanina. And then pumasok kami sa tunnel, galing dun sa kabilang side na yun. And then yung labas ay dito. Ito. Yan. So isa siyang exclusive na beach resort. Hindi exclusive pero enclosed siya ng mga bundok. Yun, ganun. At maraming mga bundok sa paligid. Ganda. Lalakad kami pag ganun. Doon sa dulo. Let's go. Wow! Ang ganda! Oh my God! Nature! Ganda, grabe. Sarap palang maglakad-lakad dito sa Budva, sa gilid-gilid ng mga bundok. Kasi ang fresh! Ang presko ng hangin, kaibigan. Masyadong malamig. Tapos yung nararamdaman mo yung hangin na bumababa dun sa bundok na yon, yun dun sa taas. Ang lamig! Ang sarap! Gusto ko nga umihi, kaya lang baka mag-cause ng landslide. Ihi sana ako sa mga gilid-gilid na ganyan. No? So, kaya lang, uy! Yun ba ay parang nakakita ako ng broccoli. Oo. Dill pala. Oo, dill to. Dill. Wow! Nature!
Wow, ganda. Tignan nyo. Parang dito na ako magpapamagdamag. Pwede sigurong camping dito. Oo, dito. Wow! Dito masarap humiga. Nature! Oh my God, ang ganda naman. Oh, unat-unat mo lang yung paang ganyan, oh. Oh my God. At sa tingin ko may Oo. may daan dito Papunta sa Budva? Oh, kasi may nagbabike. Hindi lang natin nakita kanina. Yup. Ang ganda naman dito. Ano masasabi mo? 5 out of 4. 5 out of 4? Mali, baliktad pala. Kasi nga nagkaganda utal-utal ako pag maganda yung lugar eh. Tumutulong nga laway ko eh. Ganda. Tapos yung ang linis-linis ng tubig oh. Ang blue. Tapos ang babaw-babaw niya. May malayo yung yung sand area niya Ang tawag sa ganon yung mababaw. Low tide. Ay, talino, grabe. Talino itong kasama ko. Makahiga na nga. Yeah! Oh my God, ang sarap humiga dito. Pwede bang humiga sa lap? Sige na, ikaw sa lap. Nasaan na yung baon natin? Pan-survive natin eh. Ayan, May baon-baon kaming tinapay. Ayun ang tawag dito. Cheese bread. Galing nga doon sa kinainan namin kanina kasi takot kami magutom eh. Anyway. So beautiful. So nature. Oh my God. Pag napunta kayo dito sa Budva ha, huwag nyo kalimutan maglakad dito sa gilid ng mga bundok. Kasi mamimiss nyo tong ganitong mga view. Yan. Mamimiss nyo yan. Yung ganyang scenery. Tapos yung nature. Baka hindi nyo makita pag hindi kayo naglakad ng naglakad. At uulitin ko na naman. Pag kayo yung nagta-travel, maglakad kayo na maglakad. Bukod sa exercise na yon, nakakabawas ng taba, nag-i-enjoy pa kayo. Yun ang aming ginagawa. Palagi. Dala lang kayo ng Monster o kaya Red Bull para may energy. Kasi ako wala na akong energy. Low energy na ako. Feeling ko nga may sakit ako eh. Pero kailangan ko lang ignorin. Kasi kailangan naming i-maximize yung aming panahon. Saka yung aming trip para masulit namin. At makita namin itong kabuuan talaga ng Budva. Pero hindi na Budva yan, di ba? Bichichi na yan. Bichichi na yan. Ito yung kabilang side ng Budva. Few kilometers away from the city center of Budva. Tapos ang ganda ng beach dun oh. Oh my God. Oh, grabe. Pag nag-travel ka talaga tapos tatamad-tamad ka wala kang mararating. Hindi mo makita yung mga ganyan. Alam niyo bang parang kami lang ang tao rito. Tapos parang kakunti-kunti lang ang mga Asian dito. Konti lang yung mga Asian na nakikita namin dito. Para mangilan-ngilan na mga walang Pilipino dito. Kung meron man Pilipino rito, baka mangilan-ngilan lang. O kung may Pilipino dyan na nakapanood dito sa Sveti Stefan, dito sa Montenegro, ha? Mag-comment kayo ha. Galing kami ron sa side ng bundok na yon at maglalakad kami papunta dyan sa kabilang bundok naman. Tingnan naman namin kung anong nasa kabilang bundok na yon. So supposedly doon kami pupunta sa may island na yon. Yun yung Sveti Stefan. Sveti ang tawag dito sa lugar na to. Bichichi? Bichichi. Mali ako, Bichichi pala. Tapos yung Sveti pala yun. Ito palang itong cove na to ay Bichichi. Malaking B. Saan? B? As in Bitcoin? Wow, sarap mo po dyan. Higa muna tayo. Sige na. Higa ulit ako. Wow. Ayoko baka mahulugan ako ng bato. Baka mahulugan ako ng bete. Magi akong si Derne. Bete. Ding ang beta. Kamaingay. Sige na nga. Nag-enjoy ako eh. Parang sarap maligo dyan. Oh my God. Parang feeling ko may kuweba dun. Oh, wala akong insurance pag nahulog sa bangin? My God, why? So yan, puro bundok-bundok yan, paikot. Ganun, napapaikutan niya tong city na ito ng mga bundok. No? So nandito kami ngayon sa isa tuktok ng isang bundok. At meron siyang construction. Oh. So yun, kung nakita niyo doon sa background, bundok na bundok siya, paikot pa ganon. So bali pa cove siya ng bundok na ganon, and then meron doon sa gitna na island drone, and then paikot na ganon, puro bundok yan, bundok. Tapos yan, yung beach area na yan pa cove, pa ganon. Ang sarap maglakad, ang sarap ng view rito. So halika kayo dito sa Budva.
pasyal kayo rito pag nabligaw kayo sa Montenegro, or kahit lumapit lang kayo, kahit mapalapit lang kayo ng konti dito sa Montenegro, yung Serbia, ganyan, Croatia, i-cross na ninyo tong Montenegro kasi sayang, maganda. Wow! Hindi nyo makikita ang gandang view pagka hindi kayo naglakad. Kailangan yung maglakad at magsipag. Ang layo na ng lalakad namin, siguro mga 10 km na mahigit. Lakad lang. Naikot na namin yung kabundukan na yan. Galing na kami dun sa baba na yun. Nakaikot na kami. Pag ganun, andito na kami, doon kami lumabas. At galing na kami dun sa kabilang side ng bundok. So, ito na yung aming view ngayon. Andito na kami sa ibabaw ng bundok ulit. At tapos iikot na ulit kami doon sa gilid ng bundok doon. Pag ganun, pabalik sa Old Town, doon kami nakatira. At yung picture kami, ano, ganda oh. Ayan oh, may bilek-lek na kasama. Picturean mo yan. Tingin ko pwede. Punta tayo, bumaba doon sa kabilang side. Ibabaan. Dito. Ay, hanggang. Doon. Exclusive kaya yon. Di ba tayo nang galing dyan sa baba na yan kanina? Hindi, pumasok tayo sa dito sa ilalim. Tsaka kami naglakad-lakad kanina. Diyan kami naglakad sa gilid ng mga dagat-dagat na yan. Doon kami nang galing. Pag ganoon, doon kami nang galing. Tapos gumanon. Tapos gumanon. Tapos ganon. And then ganon. And then umakit kami dyan. Doon yung butas. Pumasok kami doon. Lumabas kami sa kabilang bundok. And then gumanon kami. Pag ganon doon. Umikot kami pag ganon. And then umakit kami rito. Gano'n na kalayo yung nilalakad namin. Magic lasts for more than just... At yun, ang kabuuan nitong Budva. Perfect!